Pastor Apollo Quiboloy naharap sa isa pang arrest warrant para sa qualified human trafficking raps. Ang arrest warrant ay matapos na ibasura ng korte ang mosyon ng kampo ni Quiboloy na suspindihin ang proceedings sa nasabing kaso. Nag-ugat ang kasong ito matapos magreklamo ang isang 17 taong gulang na babae nang umano'y mga pang-aabuso siya ay minaltrato. Pinilit na magtrabaho at pinaniwalang ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod sa relihiyon na pinangunahan ni Quiboloy. Ayon pa sa Department of Justice, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa anti-human trafficking law. Ipinag-utos na rin ng Pasay City Trial Regional Court Branch 159 ang pag-aresto kay Quiboloy kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang 5 pang kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauleni Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Renelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi ito pinagbigyan ng mosyon ng kampo ng religious leader na inihain noong March 21 na ipagpaliban o suspendihin ang proceedings sa kaso at huwag mo nang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte ang mosyon sa ilalim ng revised guidelines for continuous trial of criminal cases. Wala din naniya sa mga dahilan. Sa ilalim ng Guidalines ang binanggit para pagbigyan ng hiling na suspendihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte matapos ang pag-aral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakita ng sapat na batayan para ipaaresto si Quiboloy at iba pang akusado. Samantala, welcome naman para sa DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Quiboloy at mga kasamahan nito. Ayon kay DOJ Sec Crispin Remulla, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na pananagutin ang individual na lumabag sa batas, anuman ang kanilang kalagayan sa sosyudad o kayamanan. Kaya nang lumabas ang balita ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang maglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Yan ka ngayon. Tapos hahamunin niya yung pag-file ng kaso sa korte tapos ngayon nagtatago. Ano kaya yon? Dapat mag-offer ng reward ang government natin sa sinumang makakapagturo kung nasan si Quib para mahuli. Lakihan na ang reward dahil ang daming property ni Quib na pwedeng ipagbili ng gobyerno natin para mabawi ang gastos sa paghuli sa kanya. Yan ang hinintay kong kaso na maisampa human trafficking. Dami niyan dito sa Dubai, pinagtrabaho mga members niya sa church. The self-appointed son, owner of the universe. Nagtatago ayaw sumuko. May mga gun license, akala ko ba may mga divine powers ka na pack. After magpiyansa may panibagong kaso ulit no bail pa. Himas rehas na suribol.